subscribe. Hello kahugot, welcome po muli sa Bono's Love 2 para po sa ating programang DKB, Dear Kuya Bono. Sa mga kahugot nating Ilocano, alam niyo ba kung ano ang turod? Ako po ay Ilocano din pero hindi ko po alam kung ano ito. Ano ba ito mga kahugot? Ano ito sa Tagalog? At habang kayo po ay nag-iisip kung ano ito, maaaring mag-subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe, lalo na sa bago na sa ating channel. At pakihit na rin ang notification bell para updated po kayo kapag tayo po ay may bagong kwento. Kahugot, naranasan mo na bang pumili sa pagitan ng pag-ibig versus minimithing pangarap? Naitanong ko kahugot sapagkat ang kahugot nating si Jerome na siyang may-ari ng kwentong inyong matutunghayan ngayon ay dumaan sa ganitong sitwasyon. Ating alamin ang kanyang kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat. Ako po si Jerome, 28 years old na ngayon pero 13 years old pa lang ako ay nagmahal na ako ng tunay kay Marcia, anak ni na Mario at Sharon. Gaya ng pamilya ko, mahirap lang din sina Marcia noon. Nabuo ang pag-iibigan namin sa turod. Hindi ko po alam ang Tagalog ng turod, basta malawak na lupain yon na napapalibutan ng maraming malalaking puno ng kahoy na karamihan ay mangga na nilalantakan namin ng mga bunga kapag panahon nito. Sa gitna ng malawak na damuhan sa gawing silangan ng turod, kapiling ng mga puno ay may batis na kay lamig ng tubig. Ang pampang ng batis ay malalaking bato at doon ay masarap umupo o mahiga. Doon ko unang nahalikan si Marcia. 13 lang ako noon at 12 naman siya. Nakita kami ng magkapatid na sina Lira at Andres noon. Mayaman ang magkapatid na ito at pamilya nila ang may-ari ng turod na paborito naming paglaruan. Halos lahat ng bata sa aming purok. Patintero, taguan, habulan, baril-barilan, pagalingang magtirador ng ibon, ito ang mga laro namin sa turod. Ang ama ni Marcia ay tauhan ng papa ni Lira at Andres na si Sir Arnulfo. Matanda siya noon pero matapang at nakakatakot. Lagi itong may sukbit na baril kapag gumagala sa kanyang lupain. Madamot din siya at makasarili. Masarap sa turod, Kuya Bono. Animo itong paraiso lalo na't naroon ang babaeng mahal ko na si Marcia, na tinagurian kong nag-iisang mutya ng turod. Doon din sila nakatira. Malapit lang ang bahay nila sa bahay ng mayamang pamilya ni Lira. Si Marcia ang lalo pang nagpapaganda sa turod para sa akin. Kaya naman naging malapit talaga sa loob ko ang turod, hindi lang sa ganda ng tanawin doon, kundi dahil din sa mutya ko na si Marcia. Kaya lang isang araw, huling linggo ng bakasyon noon at magha-high school na ako, marami kaming mga batang nagpunta sa turod upang maglaro sana, pero nagulat kami nung makita naming may bakod na ito. Barbed wire at may nakasulat doon, no trespassing kung ayaw mong mabaril. Lahat kami mga bata noon ay nalungkot. Laylay ang mga balikat naming bumalik na lamang sa baryo.
Ayaw kong mabaril kaya't hindi na ako nagtangkang puntahan si Marcia sa kanila. Siya na lang ang dumadayo noon sa purok namin upang makipaglaro sa amin. Madalas ay kasama niya ang magkapatid na sina Lira at Andres na anak ng amo ng tatay niya. Magandang-maganda si Lira, Kuya Bono. Lahat humahanga sa kagandahan niya. Kabilang na ako doon. Kaya lang, sino ba naman ang magtatangkang ligawan siya? Suntok sa buwan ang kalalabasan sa sino mang magkagusto sa kanya. Una, mayaman siya at karamihan sa amin na mahirap lang. Pangalawa, terror ang papa niya. Pangatlo, masungit din si Lira. Kapag kalaro namin siya, gusto niya siya lagi ang boss, siya lagi ang leader. Kaya lang nagulat ako isang araw. Wala ako sa mood maglaro noon kaya't nakaupo lang ako sa bangko at pinapanood ko lang mga kaibigan kong naglalaro. Tumabi sa akin si Lira. "Girlfriend mo na ba si Marcia?" Tanong niya. "Oo, bakit?" "Uy, huwag mo kami isusumbong sa nanay at tatay niya ha," sabi ko. "Mas gusto mo ba si Marcia kaysa sa akin?" Nagulat ako sa tanong niyang ito. "Ba't mo na itanong yan?" "Wala, tinatanong ko lang. Mas maganda ba siya sa akin?" "Mas maganda ka, kaya lang ano?" "Wala. Kung mas maganda ako, bakit hindi ako niligawan mo?" "Bakit? Papansinin mo ba ako kung liligawan kita? Ang sungit mo." Diyan ka na nga. Good luck na lang sa inyo ni Marcia." Sabi niya tsaka nakasimangot na iniwan ako. Nilapitan niya ang nakababata niyang kapatid na si Andres. Hinila niya ito tsaka inayang umuwi. "Gusto ko ni Marcia." Nagulat ako nang may magsalita sa likod ko. Paglingon ko ay paupo na noon si Louie sa tabi ko. "Kanina pa ako nakikinig sa usapan niyo ni Marcia. Iba talaga ang gwapo. Biruin mo pati si Marcia may gusto sa'yo." Nagulat nga ako, boy. Siya pa nagsabi. "Anong gagawin mo, boy? Ibibreak mo ba si Marcia?" "Hindi gago ka ba? Mahal ko yan." Sabay ngiti kay Marcia na noon ay kumaway kasi bumuntot na sa magkapatid na sina Lira at Andres. Sa turod din kasi nakatayo ang malaki at magandang bahay ni Andres. Wala silang kapitbahay na iba kundi sina Marcia lang. Ngunit ang bahay nila Marcia ay halos kubo lang ito. Kinabukasan ay nasa turod ako. May usapan kami ni Marcia na magkikita kami doon pero sa labas lang ako ng bakod. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, doon ko siya hinintay. Linggo noon at kinabukasan ay may pasok na kami at high school na kami. Pareho kaming first year high school ni Marcia noon. Matagal akong naghintay kay Marcia sa taas ng puno ng mangga para matanaw ko siya kung paparating na siya. Nalulungkot ako noon, Kuya Bono, kasi gusto kong pumasok sa loob ng bakod pero natatakot ako kasi baka makita ako ni Sir Arnulfo o isa sa mga tauhan niya. Natuwa ako nang makita ko na si Marcia sa di kalayuan. Umakyat pa ako sa bandang taas ng puno para hindi niya ako makita kaya lang nung malapit na siya ay nagsalita siya. "Bumaba ka na dyan, Jerome. Kanina pa kita nakita." Sabi niya nakatingala. Nakita ko siyang lumusot sa pagitan ng barbed wire tapos tumingila ulit siya. "Ay, ano yun, Jerome? Itlog mo ba yun?" May bumukol sa bibig sa sama ng isang kahoy at nahagip ng bato ang papak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigat. Damot talaga ni Sir Arnulfo, no? Binakuran talaga niya yung turod. Wala na tuloy tayong mapaglaruan. Kay Andres na yun mapupunta. Narinig ko ang usapan ni na Ma'am Elsa kanina. Kay Andres daw nila ipapamana yung turod. Swerte naman ni Andres, no? Ayaw naman ni Andres yung lupa na yan eh. Sabi niya, paglaki daw niya, ibibenta niya yan. Talaga? Bibilin ko. No? Saan ka naman kukuha ng pambili mo? Basta, magsisikap ako, Marcia.
Magtatrabaho ako at mag-iipon ako ng maraming pera para akong bibili ng turod. Tapos, aasawahin kita. At dyan tayo magpapatayo ng bahay natin. Sige, mangarap ka lang, Jerome. Sabi ng nanay ko, libre naman daw ang mangarap eh. Hindi ako nangangarap, Marcia. Itaga mo sa bato, yayaman ako. At sa akin mapupunta ang turod na to. Magiging sa atin to, Marcia. Tandaan mo yan. Dumaan ang maraming taon, Kuya Bono. Noong bakasyon matapos ng third year namin sa high school ay lumuwas si Marcia kasama ang nanay niya. Ang paalam niya sa akin ay papasok daw siyang katulong sa Maynila. Sa dating amo ng tita niyang nag-asawa na at siya ang papalit sa tita niya. Masakit ang pagkakalayo namin yun ni Marcia, Kuya Bono, dahil mahal na mahal ko na siya noon at siya na ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Kaya lang hindi ko siya napigilan kasi hindi na raw siya kayang pag-aralin ng magulang niya. Marami kasi sila magkakapatid at lahat ay nag-aaral na. Papasok daw siyang katulong at the same time ay mag-aaral din. Ako din, ang magulang ko din ay nagre-reklamo na madalas noon kapag nanghihingi ako ng baon. Kahit may pagkakataon na pumapasok ako ng eskwela na walang kapera-pera. Tiniis ko, Kuya Bono, kasi may pangarap ako. Kailangan ko makatapos kahit sa anumang paraan. Nung 4th year na ako sa high school ay nabarkada ako kay Harold at nagaya ako sa gawain niya para magkapera. Ang pumatol sa bakla. Nagawa ko din yun, Kuya Bono, at noon ko nakilala si Emil. Taga Cagayan din si Emil pero sa Maynila nagtatrabaho bilang manager sa isang hotel. Nagbakasyon lang si Emil noon at sa parlor na Pinky na bata naman ni Harold, doon ko siya nakilala. Inalok niya ako ng relasyon at kung ano-ano pang mga bagay, umuo lang ako ng umuo dahil sa udyok sa akin ni Harold. Noong magtapos ako ng high school, prinangka ako ng magulang ko na hindi na nila ako kayang pag-aralin sa kolehiyo. Inaasahan ko naman na yun, Kuya Bono, kaya't hindi na ako nalungkot. Hindi ako nalungkot kasi kakagatin ko naman ang alok ni Emil na lumuwas ako ng Maynila. Magsasama kami doon at pag-aaralin daw niya ako. Gusto ko yun, Kuya Bono, kasi yun din ang paraan para muli kaming magkalapit ng pinakamamahal kong si Marcia. Kaya lang isang taon pa ang dumaan bago kami nagkaroon ng ugnayan ulit ni Marcia. Second year college na ako noon sa kursong BSIE o Bachelor in Industrial Engineering nung magka-cellphone ako at sa pamamagitan ni Andres ay nakuha ko ang number ni Marcia. Sa TUP ako nag-aral, Kuya Bono, at isang araw na walang pasok ay nag-mall kami ng mga klasiko. At sa SM Manila ay nakasalubong ko si Andres. At agad akong bumilib kay Andres kasi dalawang magagandang babae ang kasama niya. Nakilala din niya ako kaagad at kahit rich kid siya ay hindi siya isnabero. Saglit kami nag-usap. Nalaman ko na first year college na din siya sa Adamson University at ang atin niyang si Lira ay sa UST naman nag-aaral. Tinanong ko siya kung may balita siya kay Marcia. Oo, nagde-text kami lagi. Sa PNU siya nag-aaral. BS Chem ang kurso niya. May number ka niya? Oo, nagkaka-text nga kami lagi, di ba? Pwedeng hingin? Oo naman.
Noong sumunod na linggo, Kuya Bono, ay nagkita kami ni Marcia at nanibago ako sa kanya kasi ang ganda pa niya lalo. Ang puti tapos iba na siyang kumilos at magsalita. Tama ako, Jerome. Magkikita tayo dito sa Maynila. Ano yun, nahulaan mo? Hindi. Inasam ko. At eto na nga, diba? Nagkatotoo na. Noong araw na yun, Kuya Bono, ay naiuwi ko si Marcia sa apartment namin ni Emil. Wala naman si Emil kapag ganong oras kaya't malaya akong gawin ang gusto ko. Kinailangan ko lang mauna sa loob ng apartment noon at naiwan saglit sa labas si Marcia upang maitago ko ang mga nakadisplay na litrato namin ni Emil para hindi makita ni Marcia. Lahat ay nagawa ko noong araw na yun, Kuya Bono, at nagpaubaya naman si Marcia. May nangyari sa amin at lubos akong natuwa, Kuya Bono, dahil nalaman kong ako ang nakauna kay Marcia. Talagang hinintay niya ako at hindi siya nagmahal ng iba. Naulit-ulit pa ang pangyayaring yon sa amin ni Marcia, Kuya Bono, yung magtalik kami. Malaki ang tiwala niya sa akin at hanggang noon ay bilib siya sa akin at naniniwala siyang matutupad ko ang pangarap kong yumaman at mabili ang lupain ni Sir Arnulfo, yung turod. Mapapasa atin ang lupain yun, Marcia. Hindi ako bumibitaw sa pangarap kong yumaman at yun ang una kong investment. Naniniwala ko sa iyo, Jerome. Alam kong kaya mong tuparin ang pangarap mo. Salamat, Marcia. Kasi ang laki ng tiwala mo sa akin. Sana huwag ka ring bumitaw sa akin. Bahagi ka ng buhay at lahat ng pangarap ko. Kaya sana, suportahan mo ako at huwag kang bumitaw sa akin. Ito ang mariin kong pakiusap kay Marcia noon, Kuya Bono, ngunit hindi ito nangyari. Dahil isang araw noong third year na kami sa college, magkasama kami sa isang motel noon at matapos kaming magtalik ay bigla siyang nagdrama. Huling pagkikita na natin to, Jerome. Patawarin mo ako pero kailangan na nating maghiwalay. Ha? Bakit? Bakit, Marcia? Basta, hindi mo ako mauunawaan kaya huwag mo nang tanungin ang dahilan. Paano hindi kita mauunawaan kung hindi mo ipapaliwanag? Basta, Jerome, hindi ko sasabihin sa'yo. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita. Paano mo nasabi na mahal mo ako kung iiwan mo naman ako? Sorry, kailangan kong gawin to. Salamat na lang sa lahat, Jerome, at sana tuparin mo ang mga pangarap mo. Hindi ko napilit si Marcia na sabihin sa akin ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Nalaman ko na lang ito mula kay Andres at tama si Marcia. Mahirap ng unawain ang dahilan niya. Ang dahilan niyang makipag-asawa sa amo niya na matanda na. Namatay daw ang asawa ng amo niya at siya ang ipinagpalit bilang asawa niya. 68 years old yung matandang lalaki, pinatulan ni Marcia. Mukhang pera pala. Sabi ko noon kay Andres sa text pero ang reply niya, hindi, Jerome. Mahal niya yung matanda. Sinabi niya sa akin, hindi pera ang habol niya sa matanda. Mahal niya ito. Hindi ako naniwala, Kuya Bono. Nagtanim ako ng galit kay Marcia. Nawala ako sa tamang huwisyo at muntikan ko pang mapabayaan ang pag-aaral ko pero mabuti na lang at ibinalik ako ni Emil sa tamang direksyon. Nagtapos ako ng college noong 2015 at agad din ako napasok ng trabaho dito sa Bulacan, sa pabrika ng salamin kung saan din ako nag-OJT noon. Nagustuhan kasi nila ang performance ko ng OJT ako.
Kaya nila ako kinuha bilang regular employee. Dahil doon ay dito na rin ako tumira sa Bulacan. Sa isang room for rent noong una, pero tuwing linggo ay inuuwian ko pa rin si Emil sa Pasay. Kaya lang nahuli ko si Emil na may iba na palang lalaki. Nadatnan ko ang lalaking yun sa apartment at hindi naman naglihim si Emil. Tapos ka naman na at may trabaho ka na. Pwede ka nang umiksit sa buhay ko, Jerome. I have done my part. Si Charlie naman ang tutulungan ko ngayon. Sa totoo lang nagulat ako sa sinabing yun ni Emil, Kuya Bono. Hindi ko yun inaasahan at lalong hindi ko inaasahan na masasaktan pala ako na napamahal na pala si Emil sa akin. Napaluha ako nang hindi ko namamalayan pero hindi naman ako naghabol. Hindi ko siniksik ang sarili ko sa kanya. Umalis ako sa apartment niya at hinarap kong mag-isa ang buhay na malungkot dito sa Bulacan. Naaalala ko rin lagi noon si Marcia pero wala akong contact sa kanya. Pati daw si Andres ay hindi na rin niya nakakatext si Marcia dahil nagpalit na raw ito ng number. Nag-focus na lang ako sa trabaho, Kuya Bono, at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magmahal ulit dahil wala akong pagkakataon. Dadalawa lang kasi ang babae sa trabaho at pareho pang may asawa na. Kaya 3 taon na wala akong love life. Hanggang sa isang araw na nagpumilit si Andres na pasyalan ako dito. Nagtatrabaho na noon si Andres sa PGH bilang pharmacist. Nag-inuman kami ni Andres, Kuya Bono, at nung may mga tama na kami ay biglang nag-iba ang mga kilos niya. Naging malikot ang mga kamay niya, namumungay ang mga mata niya hanggang sa prangkahin ko siya. Andres, huwag kang ma-offend ha. Bakla ka ba? Oo, Jerome. At bata pa tayo, gusto na kita. Pare, mahal mo raw ako. Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako. Pare, pag-usapan natin to. May nangyari sa amin ni Andres nung gabing yun, Kuya Bono. At hindi ko inaasahan na masyado siyang magseseryoso. Hinayaan ko lang siya. Ulila na sila ni Lira noon at si Lira ay nasa Amerika na dahil nakapag-asawa ito ng American citizen. Mag-isa na lang si Andres noon dito hanggang sa maalala ko ang turod. Kinumusta ko ito sa kanya. Kumusta yung turod? Tanong ko. Andun pa rin. Umuuwi ako pag-anihan. Nangongolekta lang ng pera. Yung kita sa mga ani mula sa mga katiwala doon. Sa tatay ni Marcia? Tanong ko. Hindi. Wala na sa amin ang tatay ni Marcia. Nang babae siya at sumama siya sa babae niya. Nasa Tarlac yata sila ngayon. Ha? Paano na yung nanay ni Marcia? Umalis na sa turod. Nagpatayo sila ng bahay nila sa Purok 3. Balita ko mayaman na si Marcia. Masakit pa rin sa akin ang isiping yun tungkol kay Marcia, Kuya Bonot, kaya't iniba ko ang topic namin ni Andres noon. Bakit di mo pa pinagbibili yung turod? Tanong ko. Walang gustong bumili. Aanhin naman kasi nila yun. Gubat. Ako, gusto kong pag-ipunan yon. Hindi mo lang alam. Bata pa ako, pangarap ko nang mabili ang lupaing yon. Bakit mo pa bibilhin kung pwede namang mapasayo? Natinag ako sa sinabing ito ni Andres. Paano? Papamigay mo lang sa akin? Hindi, syempre. Paano? Pakasalan mo ako. Ano? Andres, pareho tayong lalaki. Alam ko. Pero may mga nakakasal ng parehong lalaki dito sa Pilipinas. At gusto ko na pakasalan mo ako, Jerome. At kapag mag-asawa na tayo, ang lahat ng akin magiging sayo.
Noong una, Kuya Bono, ay parang imposible yun. Alam kong may mga parehong lalaki nga nagpapakasal na pero hindi legal, walang papel. I mean, hindi naman ito ino-honor ng batas natin kasi wala pa tayong batas tungkol sa same-sex marriage. May mga nagpapakasal pero seremonya lang yon na gawain lang ng ilang taliwas na pastor or kung anumang tawag nila sa taong nagkakasal ng pareho ang kasarian. Noong una, ayaw ko. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa baryo namin, lalo na ang mga kamag-anak ko? Hindi pwede yon, sabi ko sa sarili ko noon. Kaya lang habang nagtatagal ay hindi ko namamalayang napapamahal na sa akin si Andres. Dati na akong naguluhan sa sarili ko noong iyakan ko si Emil nung hiwalayan niya ako. May pagdududa na ako noon sa kasarian ko pero winaglit ko lang sa isipan ko kasi ako mismo hindi ko matanggap na bakla na din ako. Kaya lang naulit ang muling pagkahulog ko sa isa ding lalaki, si Andres nga. At noong 2018 ay pumayag na ako na kami ay magpakasal. Dumating si nanay noon, napilitan siyang tanggapin ako at igalang ang desisyon ko pero hindi si tatay. Hindi niya ako matanggap at lalong hindi niya matanggap na makakasal ako sa kapareho kong lalaki pero wala siyang nagawa. Nangyari ang kasal, sosyal pa nga eh. Pero pareho kaming naka-Amerikana noon ni Andres. Amerikanang mahaba sa laylayan sa likod. Design yon ng kaibigan niyang fashion designer. Nakasal nga kami, Kuya Bono, at kami ay naging mag-asawa sa damdamin at paningin ng mga taong nakakaunawa at nakakatanggap sa amin. Alam kong mali yun sa nakararami pero hindi ako naglaan ng panahon para unawain ang pagtuligsa nila sa aming relasyon. Sabi ko na lang noon sa sarili ko, kanya-kanya tayo ng buhay. Taong 2019 ay nabenta ang pabrikang pinagtatrabahuan ko. Nagkaroon ito ng bagong pamamahala, pangit na pamamahala. Dahilan upang halos kalahati ng mga trabahador, kabilang ako ay nagpasyang umalis na lang. Saan ka ba naman kasi nakakita ng sweldong ibinaba? 28,000 na noon ang monthly salary ko sa dating management, pero nung bago na, gagawin nilang 15K. Nag-resign din ako, Kuya Bono, at noon na rin nag-decide si Andres na umuwi na dyan sa Cagayan at magtatayo na lang daw siya ng sarili niyang pharmacy o butika. Toxic na masyado dito sa Maynila. Umuwi na lang tayo sa probinsya. Doon na lang ako magbi-business at doon tayo titira sa bahay namin. Naawa na din ako sa bahay eh, walang nakatira. Hindi ako kumibo sa sinabing ito ni Andres. Ayaw mo ba, be? Ayaw mong umuwi? Tanong niya. Hindi naman sa ganun. Hindi lang ako handa. Sagot ko. Hindi ka handa na makita ng mga tao doon na lalaki din ang asawa mo? Hindi ulit ako kumibo. Jerome, bakit mo ba ako pinakasalan kung ikahihiya mo din lang pala ako? Tila asar niyang tanong. Be, parang hindi mo naman kabisado ang mga tao sa atin. Baryo yon at ibang isip ng mga tao doon. Sarado pang isip nila tungkol sa mga kagaya natin. Jerome, biyakin mo man ang katawan ko, wala kang makikita na pake ko sa kanila. At sana ganun ka din. Kasal tayo, be. Pinakasalan mo ako at sana panindigan mo yun. May sarili tayong mundo at wala silang pake sa mundo natin kasi wala din tayong pake sa mundo nila. Okay, sige, let's say na may pake tayo. Pero matatanggap din nila tayo, be. Pasasaan nga ba't matatanggap din nila na kahit anong gawin nila ay wala silang magagawa para baguhin tayo? Because this is who we are. And this is what we choose to be. Ito ang mahabang litanya ni Andres na hindi ko lang ulit kinibuan hanggang sa muli siyang tumalak. Be, hanggang kailan tayo magtatago sa kanila?
Di ba gusto mo yung turod? Umuwi tayo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa turod. Kung gusto mo magtayo tayo ng resort doon, let's do it. Ipapaayos ko ang titulo ng turod. Gagawin kong conjugal property natin kung pwede, pero kung hindi pwede, ililipat ko sa pangalan mo. Palalabasin kong binili mo. Uwi tayo. Ayoko na dito sa Maynila. Kuya Bono, napapayag ako ni Andres. Nag-ipon ako noon ng lakas ng loob at kapal na mukha para humarap sa mga tao sa barangay namin, lalo na sa pamilya ko. At ginawa ko nga ito. Ayaw akong harapin ni tatay. Ayaw niya akong kausapin. Sinabihan ko ni nanay na umalis na lang at iwasan kong magpakita kay tatay kahit marami akong pasalubong noon sa kanila at binigyan ko pa sila ng pera. Umalis na lang ako noon at habang daan ay nakasalubong ko ang kababata kong si Louie. Oy pre, long time no see ah. Bati niya sa akin. Natuwa ako kay Louie noon na dating patpatin pero mataba na. Pupuntahan mo ba si Marcia pre? Tanong pa niya sa akin. Napatitig ako sa kanya. Si Marcia? Asan ba si Marcia? E di andyan sa Purok 3. Kailan pa siya dito pre? Matagal na pre. At pre, kapag tinitingnan ko yung anak niya, ikaw ang naiisip ko. Kamukha mo pre. May anak si Marcia. Pre, anak mo yun eh. Umamin ka. Nag-asawa siya, Louie. Yung dati niyang amo. Yung dati niyang amo na matanda. Patay na yun, pre, at balita ko, pinalaya siya ng mga anak ng matanda kaya siya umuwi dito. Namangha ako sa mga narinig kong ito kay Louie, Kuya Bono, at ginusto ko nung oras ding yun ay patunayan kung totoo ang mga yon. Kaya't nagpasama ako kay Louie kina Marcia. At napako nga ang mga mata ko sa bata. Hindi may pagkakailang kahawig ko nga ang anak ni Marcia. Nakatitig din sa akin si Marcia habang nakatingin ako sa bata. Anak mo siya, Jerome. Narinig kong usal ni Marcia na noon ay napakaganda pa rin sa paningin ko pero pinili kong lapitan ng bata at niyakap ko ito. Ako ang tatay mo, sabi ko sa bata. Ngimitian na ako ng bata at saka tumakbo para makipaglaro sa ibang batang naroon. Nabalik ang atensyon ko kay Marcia. Kumusta ka? Hindi ko alam na nagkaanak tayo. Eto, nakarma. Ikaw, kumusta kayo ni Andres? Balik tanong sa akin ni Marcia. Hindi ko sinagot ang tanong niyang yon. Nakatitig ako sa mga mata niya at hindi ko napagilang sambitin ang mga salitang ito. Bumalik ka sa akin, Marcia. Kailangan nating mabuo bilang pamilya kasi may anak tayo. Gusto mo ba sa babaeng pinagpalit ka dati sa matanda? Marcia, kalimutan na natin ang mga nakaraan natin. Magsimula ulit tayo. Mahal pa kita. Ikaw, may lugar pa ba ako sa puso mo? Hindi ka naman nawala sa puso ko, Jerome. Araw-araw, minuto habang nakikita ko ang anak natin. Ikaw naaalala ko. Sabihin mo sa akin, Marcia, mahal mo pa ako. Mahal na mahal pa kita, Jerome. Kaya lang paano si Andres? Mauunawaan naman niya siguro ako. Ito ang tama, Marcia. Yung tayo ang magsama. Hindi lang para maging tama ang lahat, pero dahil mahal pa natin ang isa't isa. Kaya magpakasal tayo. Nagwala si Andres sa harap ko, Kuya Bono, nung sabihin ko sa kanya na iiwan ko na siya at kami ni Marcia ay magpapakasal. Galit na galit siya pero wala siyang nagawa.
Nagpasya na lang siyang bumalik ng Maynila. Nagpakasal kami ni Marcia noong October 2019. Sa wakas ay kinausap na ako ng tatay ko noon at nawala na rin yung hiya ko sa ibang tao. Naitama ko na ang lahat. Maraming dumalo sa kasal namin ni Marcia kahit simple lamang ito. December 2019 ay tinawagan ako ng dati kong kumpanya dito sa Bulacan. Pinabalik ako at binalik din nila ang dati kong sweldo. Takay ko ang mag-ina ko nang bumalik kami dito. Kumuha ko ng bahay at lupa na hulugan sa isang simpleng subdivision. Sa ngayon ay buntis na ulit ang asawa ko para sa pangalawa naming anak. Simple lang ang buhay namin, Kuya Bono, pero masaya kami. Hindi man natupad ang pangarap kong mabili ang turod, pero at least ang mutya ng turod ay napunta naman sa akin at sapat na yon. Sa ngayon ay may bago ng jowa si Andres. Hindi na rin siya galit sa akin. Friends na ulit kami. Friends na lang. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana'y pala rin ding mabasa sa DKB ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na nagpapasalamat. Jerome. Jerome, labis akong natutuwa sapagkat ikaw ay nabalik sa tamang landas. At maraming salamat sa mutya ng turod kasi siya ang dahilan kung ba't ikaw ay nabalik sa tamang pamamaraan sa buhay, sa tamang landas, sa tamang kwisyo. Sapagkat si mutya ng turod ang talaga namang katinuan mo mula pa ng bata ka. Sa kanya ka nagsimulang mangarap, hindi ba? At mabuti na lang because you ended up together pa rin. At maraming salamat and congratulations also sa iyo sapagkat nagkaroon ka ng tamang buhay, nakatapos ka ng pag-aaral at sana ay hindi ka makakalimot na magpasalamat sa mga tao na tumulong sa iyo upang makamit mo yan, lalo na kay Emil at sa iba pa. Thank you so much and congratulations again. Maraming salamat for sharing your story dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid na ating programa. Stay safe, Kahugot, stay healthy, and God bless us all. Subscribe.